Naisip mo na ba kung may simpleng paraan upang baguhin ang iyong buhay, upang maakit ang mga biyaya ng hindi nahihirapan? Paano kung sabihin ko sa iyo na ang sikreto ay maaaring kasing liit lang ng isang dahon? Isang dahon ng laurel na inilagay sa iyong pitaka ay kilala sa pagpapabukas ng hindi inaasahang kasaganaan, tagumpay at abundance. Parang hindi ka panipaniwala, ngunit maraming Pilipino ang naniniwala sa simpleng ritual na ito. Kung handa ka na sa pagbabago, kung handa ka na para sa universo na gumana sa iyong buhay, patuloy mong panoorin. Ang susi sa isang mas magaan at mas masaganang buhay ay maaaring nasa iyong mga kamay ngayon. Mula sa pinakasimpleng ritual hanggang sa mga pinakamalalim na paniniwala, ang kultura ng Pilipino ay malalim ang ugat sa kapangyarihan ng mga simbolo at espiritualidad. Palagi nating pinaniniwalaan na ang universo ay nakikipag-usap sa atin sa mga misteryosong paraan, ginagabayan tayo patungo sa mga biyayang nararapat sa atin. Isa sa mga pinakamakapangyarihan, ngunit madalas na hindi napapansin na ritual ay ang paggamit ng dahon ng laurel, isang simbolo ng tagumpay, kasaganaan, at abundance. Sa ating kultura, ang maliit ngunit makapangyarihang dahon na ito ay hindi lamang dekorasyon, ito ay isang kasangkapan sa pagpapamanifesto ng buhay na iyong ninanais. Paano kung sabihin ko sa iyo na sa simpleng paglalagay ng dahon ng laurel sa iyong pitaka, maaari mong simulan ang pag-unlock ng mga pintuan patungo sa hindi inaasahang yaman, oportunidad at tagumpay? Maaaring ito ay magmukhang isang lumang pamahiin, ngunit maraming Pilipino na ang naranasan ang kanyang mahika ng personal. Handa ka na bang hayaan ang universo na kumilos pabor sa iyo at buksan ang daan patungo sa iyong kasaganaan? Ang kapangyarihan ng mga simbolo at ritual sa kultura ng Pilipino. Sa kultura ng Pilipino, palagi nating alam na ang mundo sa paligid natin ay hindi lamang binubuo ng mga pisikal na bagay. Naniniwala tayo na ang lahat, kahit gaano pa kaliit o kasimple, ay may kapangyarihan. Ipinasa ng ating mga ninuno ang hindi mabilang na mga ritual at pamahiin na nagpapaalala sa atin ng ating malalim na koneksyon sa mga hindi nakikitang puwersa ng universo. Mula sa pagbibigay ng kandila sa mga espiritu hanggang sa paglalagay ng baso ng tubig sa tabi ng iyong kama para sa magagandang panaginip, ang mga ritual na ito ay bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay sa mga henerasyon. Isa sa mga pinakapayak ngunit tumatagal na paniniwala ay ang kapangyarihan ng mga simbolo. Kung ito man ay mga relihiyosong imahen na inilalagay natin sa ating mga tahanan bilang proteksyon o mga agimat na dala-dala natin, ang mga simbolo na ito ay hindi lamang mga bagay, sila ay mga daluyan ng banal na enerhiya, gabay mula sa ating mga ninuno at mga biyaya mula sa universo. Itinuturo sa atin ng espiritualidad ng Pilipino na kapag naniniwala tayo sa enerhiya ng mga simbolong ito, lumilikha tayo ng isang makapangyarihang daluyan para sa pagpap-manifest ng ating mga nais. Walang eksepsyon dito ang dahon ng laurel. Sa kasaysayan, ang laurel ay itinuring na simbolo ng tagumpay, pagwawagi, at kasaganaan, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa maraming kultura. Sa sinaunang Gresya at Roma, ang mga mandirigma ay tinutulungan ng mga korona ng laurel bilang tanda ng kanilang mga tagumpay. Ang puno ng laurel ay itinuturing na sagrado, sumasagisag ng kasaganaan at pabor ng Diyos. Ang makapangyarihang simbolong ito ay nagtagumpay sa mga hangganan at panahon, at nahanap ang kanyang lugar sa espiritualidad ng Pilipino. Sa kultura ng Pilipino, naniniwala tayo na kapag ginagamit natin ang mga simbolo tulad nito ng may layunin, maaari nilang baguhin ang ating realidad. Ang paglalagay ng dahon ng laurel sa iyong pitaka ay hindi lamang isang pamahiin, ito ay isang afirmasyon ng iyong paniniwala sa iyong sariling potensyal at sa kasaganaan na inihanda ng universo para sa iyo. Sa pamamagitan ng pagdadala ng dahon ng laurel, inaanyayahan mo ang positibong enerhiya sa iyong buhay, at pinapaalalahanan mo ang iyong sarili na ang tagumpay at kasaganaan ay nasa iyong mga kamay. Ang pagsasagawa ng ritual na ito ay hindi lamang tungkol sa swerte, ito ay tungkol sa pag-aalin ng iyong sarili sa mga enerhiya ng universo. Ang dahon ng laurel ay nagsisilbing isang patuloy na paalala ng mga biyayang naghihintay sa iyo, ngunit ito rin ay kumakatawan sa iyong aktibong partisipasyon sa proseso. Hindi sapat na maghintay lamang ng mabuting bagay na darating. Sa kultura ng Pilipino, nauunawaan natin na kinakailangan nating kumilos, maging ito man ay pagganap ng ritual, pagtatakda ng layunin, o simpleng pagtitiwala sa plano ng universo. Kapag dala mo ang dahon ng laurel, aktibong nakikilahok ka sa iyong sariling kapalaran, at binubuksan mo ang iyong sarili upang tanggapin ang mga biyayang itinakda para sa iyo. Tulad ng paggamit natin ng mga simbolo at ritual upang lumikha ng positibong enerhiya sa ating buhay,
umaasa rin tayo sa kapangyarihan ng manifestation. Binibigyang diin ng kultura ng Pilipino na ang mga bagay na inilalabas natin sa universo, positibo man o negatibo, ay babalik din sa atin ng ayon sa ating iniisip. Sa pamamagitan ng pagpalibot ng ating sarili ng mga simbolo, tulad ng dahon ng laurel, ipinapaabot natin sa universo na handa na tayong tanggapin ang kasaganaan na matagal nang naghihintay para sa atin. Ang simpleng ritual na ito ay tumatagos sa isang malalim na espiritual na katotohanan. Ang universo ay laging nakikinig at tumutugon ito sa ating mga layunin. Ang ritual ng dahon ng laurel. Ngayon na nauunawaan na natin ang kapangyarihan ng mga simbolo sa kulturang Pilipino, oras na para talakayin ang aktwal na ritual mismo, ang dahon ng laurel. Ang simpleng ritual na ito, na may malalim na kahulugan, ay pinaniniwala ang nagdadala ng mga biyaya, kasaganaan, at tagumpay kapag isinagawa ng may layunin at pananampalataya. Habang ang maraming ritual ng Pilipino ay malalim na nakaugat sa espiritualidad at pamahiin, ang kagandahan ng ritual ng dahon ng laurel ay nasa pagiging madaling isagawa at sa kasimplihan nito. Simulan natin sa pag-unawa kung bakit ang dahon ng laurel ang napiling pangunahing elemento sa ritual na ito. Gaya ng tinalakay natin kanina, ang laurel ay isang universal na simbolo ng tagumpay, kasaganaan, at pabor ng Diyos. Sa Pilipinas, pinaniniwalaan na sa pamamagitan ng pagdadala ng simbolong ito, inaanyayahan mo ang positibong enerhiya ng kasaganaan sa iyong buhay. Ang paglalagay nito sa iyong pitaka ay hindi lamang isang galak, ito ay isang makapangyarihang pahayag ng paniniwala sa masaganang hinaharap na naghihintay sa iyo. Pero paano nga ba isinasagawa ang ritual? Ang unang hakbang ay ang maghanap ng sariwa o tuyong dahon ng laurel. Kung ito man ay mula sa iyong sariling hardin o binili mula sa pamilihan, ang mahalaga ay lapitan ito ng may paggalang at malasakit. Ang dahon ng laurel ay hindi lang basta isang bagay na itinatapon sa iyong pitaka. Ito ay dapat ituring bilang isang banal na bagay na pinapuno ng iyong layunin at paniniwala. Bago ilagay ang dahon sa iyong pitaka, inirekomenda na linisin ito. Maaaring magmukhang kakaiba ito, ngunit sa espiritualidad ng Pilipino, ang paglilinis ng mga bagay bago ito gamitin ay isang paraan upang alisin ang anumang negatibong enerhiya at ihanda ang bagay na tumanggap ng mga positibong intensyon. Maaari mong linisin ang dahon ng laurel sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng tubig dito na sumasagisag ng paglabas ng anumang hindi ka nais-nais na enerhiya. Habang ginagawa ito, magtuon sa iyong hangarin, maaaring ito ay kasaganaan sa pera, tagumpay sa karera, o personal na pag-unlad. Hayaan mong magdaloy ang iyong layunin sa dahon. Maaari ka ring magdasal o magsabi ng affirmation habang nililinis ang dahon, tulad ng tinatanggap ko ang kasaganaan at tagumpay sa aking buhay. Bukas ako sa mga biyaya na ipapadala ng universo. Kapag nalinis na ang dahon ng laurel, oras na upang ilagay ito sa iyong pitaka. Dito tunay na makikita ang iyong pananampalataya. Habang hawak mo ang dahon, isara ang iyong mga mata ng sandali at isipin ang iyong mga hangarin na nagiging totoo. Ipinapakita ang iyong mga pagsubok sa pera na nagiging katatagan, ang iyong mga pangarap na nagiging realidad. Ipinapakita ang mga pinto ng tagumpay na nagbubukas sa iyong harapan, at ang dahon ng laurel ang nagsisilbing susi upang buksan ang landas na iyon. Ang pitaka, sa kultura ng Pilipino, ay itinuturing na simbolo ng kayamanan at proteksyon. Dito natin ipinagpapalagay hindi lamang ang pera, kundi pati na ang ating mga pag-asa at pangarap para sa hinaharap. Sa pamamagitan ng paglalagay ng dahon ng laurel sa loob, hindi lamang ikaw inaanyayahan ang kasaganaan, kundi inaalin mo rin ang iyong espiritu sa kasaganaan na nasa universo. Habang inilalagay mo ang dahon sa iyong pitaka, sabihin sa iyong sarili, ang mga biyaya na aking hinahanap ay malapit nang dumating. Tiwala ako sa universo na gabayan ako patungo sa aking kapalaran. Ang affirmation na ito ay nagpapatibay sa iyong paniniwala at layunin, tinitiyak na ang enerhiya na ipinapadala mo sa universo ay malinaw at makapangyarihan. Ang dahon ng laurel ay hindi lamang nagsisilbing paalala ng iyong mga nais, ito rin ay kumakatawan sa iyong pagtitiwala sa tamang oras ng universo. Binibigyang diin ng espiritualidad ng Pilipino na ang lahat ng bagay ay nangyayari kapag tamang panahon na, at minsan, kailangan nating bitawan ang ating pangangailangan ng kontrol at magtiwala na darating ang ating mga pangarap sa tamang oras. Matapos ang ritual, maaari ka nang magpatuloy sa iyong pang-araw-araw na buhay, alam na nakatulong ka na sa unang hakbang patungo sa pagpapamanifesto ng kasaganaan. Mahalaga na hindi ito gawing obsession.
Tiwala na ang universo ay gumagalaw na sa likod ng mga eksena upang dalhin sa iyo ang mga bagay na kailangan mo. Ang dahon ng laurel ay nagsisilbing kasangkapan upang mapanatili kang konektado sa iyong mga layunin, tinutulungan kang manatiling nakatuon sa iyong landas patungo sa kasaganaan. Manifestasyon at ang papel ng intensyon. Sa espiritualidad ng Pilipino, isa sa mga pinakamakapangyarihang konsepto ay ang manifestasyon, ang paniniwala na ang ating mga iniisip at ginagawa ay humuhubog sa realidad na ating nararanasan. Habang marami sa atin ang pamilyar sa ideya ng paghiling para sa isang bagay o pag-asa para sa magandang swerte, ang manifestasyon ay mas malalim pa. Ito ay tungkol sa pagtutugma ng ating mga panloob na nais sa ating mga panlabas na aksyon at pagtitiwala na tutugon ang universo. Ito ay paniniwala na kaya nating likhain ang buhay na ating ninanais, at susuportahan tayo ng universo sa pagpapalaganap ng mga pangarap na iyon. Kapag tayo ay nagsasagawa ng mga ritual, tulad ng paglalagay ng dahon ng laurel sa ating pitaka, nagpadala tayo ng signal sa universo, isang malinaw at nakatutok na intensyon na tayo ay handa na para sa pagbabago. Ngunit ang manifestasyon ay higit pa sa simpleng pagtatakda ng intensyon. Ito ay nangangailangan ng malalim na paniniwala na ang iyong nais ay paparating na. Tinuturo ng kulturang Pilipino na tumutugon ang universo hindi lamang sa ating mga hinihingi, kundi pati na sa enerhiya na inilalabas natin sa mundo. Kapag inilagay mo ang dahon ng laurel sa iyong pitaka, hindi lamang ito isang aksyon ng pananampalataya, ito ay isang aktibong hakbang patungo sa pagpapamanifesto ng iyong mga nais. Ang dahon ng laurel ay nagiging makapangyarihang simbolo ng iyong intensyon. Hindi lamang nito kinakatawan ang iyong pagnanais ng kasaganaan, kundi pati na rin ang iyong pagtatalaga sa pagtanggap nito. Bawat beses na bubuksan mo ang iyong pitaka, naaalala mo ang iyong intensyon, pinapalakas ang iyong paniniwala na ang kasaganaan ay malapit na. Sa kultura ng Pilipino, tinatawag natin itong paniniwala, ang akto ng tunay na paniniwala na ang universo ay maghahatid. Ito ang pundasyon ng manifestasyon, walang paniniwala, walang manifestasyon. Paano ito gumagana sa praktika? Ang unang hakbang ay ang pagtatakda ng malinaw na intensyon. Ito ang isang bagay na madalas kaligtaan ng mga tao kapag nagsasagawa ng manifestasyon. Hindi sapat ang basta paghiling lamang. Kailangan mong maging malinaw tungkol sa kung ano ang nais mo at kung bakit mo ito nais. Halimbawa, nais mo ba ng kasaganaan sa pera? Naghahanap ka ba ng tagumpay sa karera o personal na pag-unlad? Maglaan ng oras upang mag-reflect sa iyong mga layunin at isulat ito. Maging tiyak. Kapag inilagay mo ang dahon ng laurel sa iyong pitaka, hawakan ang intensyon na ito ng matibay sa iyong puso at isipan. Sabihin ito ng malakas kung kinakailangan. Ang mas malinaw na intensyon, mas makapangyarihan ang manifestasyon. Susunod, ang manifestasyon ay nangangailangan ng aksyon. Hindi sapat na isipin mo lamang ang iyong nais, kailangan mo ring magsagawa ng mga hakbang upang makamit ang iyong mga layunin. Tinuturo ng espiritualidad ng Pilipino na ang universo ay tumutulong sa mga tumutulong sa kanilang sarili. Kung nais mong magkaroon ng bagong trabaho, halimbawa, hindi mo pwedeng asahan na bibigyan ka ng universo ng walang pagsusumikap na maghanap, mag-apply, at maghanda para sa oportunidad. Ang dahon ng laurel, bagaman isang makapangyarihang kasangkapan sa pagtutok ng iyong enerhiya sa universo, ay hindi kayang magtrabaho ng mag-isa. Ito ay nagsisilbing paalala upang manatili kang nakatutok at magsagawa ng mga kinakailangang hakbang upang maisakatuparan ang iyong mga nais. Isa sa pinakamahalagang aspeto ng manifestasyon ay ang pagtitiwala. Tiwala na ang universo ay may plano para sa iyo, kahit hindi ito palaging tugma sa iyong sariling oras. Binibigyang halaga ng kulturang Pilipino ang pasensya at ang pagpapasakop sa tamang oras ng universo. Ang dahon ng laurel sa iyong pitaka ay isang patuloy na paalala na ikaw ay nasa tamang landas at na ang iyong mga nais ay matutupad kapag tamang panahon na. Ang pagtitiwala sa proseso ay isang susi sa manifestasyon. Ang universo ay maaaring hindi laging magbigay ng eksaktong inaasahan mo, ngunit laging ibibigay ang kailangan mo sa tamang oras. Ngunit kailangan ng kooperasyon mula sa iyo ang universo. Gaya ng paglalagay mo ng iyong enerhiya sa dahon ng laurel, kailangan mo ring ilagay ang iyong enerhiya sa universo. Dito nagsasanib ang intensyon at aksyon. Ang enerhiya na inilalabas mo sa mundo ay babalik din sa iyo, positibo man o negatibo. Kung ikaw ay maglalakad ng may kumpiyansa, kung haharapin mo ang buhay ng may pasasalamat, kung mananatili kang bukas sa mga bagong posibilidad, ang universo ay magbabalik ng enerhiyang iyon sa iyo.
Ang dahon ng laurel ay nagsisilbing daluyan, nagpapalakas ng enerhiya ng iyong mga intensyon at tumutulong sa iyong manatiling nakatutok sa iyong mga nais. Sa pamahiin ng Pilipino, madalas nating marinig ang kasabihang, anuman ang itinanim, siya rin ang aanihin, na nangangahulugang ang itatanim mo ay siya mong aanihin. Ito ay direktang tumutukoy sa prinsipyo ng manifestasyon, ang enerhiya na inilalabas mo sa mundo ay siyang babalik sa iyo. Kapag inilagay mo ang dahon ng laurel sa iyong pitaka, ikaw ay nagtatanim ng mga binhi ng kasaganaan. Sa pamamagitan ng paniniwala na ang kasaganaan ay malapit nang dumating, nagsisimula kang gumawa ng mga hakbang na magdadala sa iyo sa kasaganaan, at sa huli, gagantimpalaan ng universo ang iyong pananampalataya. Ang papel ng intensyon sa manifestasyon ay hindi lamang tungkol sa pag-visualize ng iyong mga nais, ito ay tungkol sa pag-aangkin ng mga ito. Kapag nagtitiwala ka sa proseso, kapag naniniwala ka na ang iyong mga pangarap ay unti-unting natutupad, binibigyan mo ang universo ng puwang upang magbigay. Ang dahon ng laurel ay isang makapangyarihang kasangkapan upang itugma ang iyong enerhiya sa universo, ngunit ang mahika ay nangyayari kapag nagsanib ang iyong intensyon, paniniwala, at aksyon. Mga kwento ng tunay na buhay at testimonya. Ngayon na nauunawaan na natin ang kapangyarihan ng mga simbolo, ang kahalagahan ng ritual, at ang papel ng manifestasyon, ang tunay na buhay na nagbibigay buhay sa mga praktis na ito ay ang mga kwento at karanasan ng mga taong naranasan ang kanilang mahika. Ang mga tunay na testimonya ay makapangyarihang paalala na tumutugon ang universo sa ating mga intensyon, at minsan, ang mga hindi inaasahang ritual ay nagdudulot ng mga pagbabago sa buhay na hindi natin inaasahan. Tingnan natin ang ilang mga Pilipino na nagsagawa ng ritual ng dahon ng laurel at nakakita ng mga kamangha-manghang pagbabago. Ang paglalakbay ni Maria patungo sa pinansyal na kasaganaan. Simulan natin kay Maria, isang 45 taong gulang na ina mula sa Batangas, na palaging nahihirapan sa kanyang pinansya. Kahit na nagsusumikap siya araw-araw, hindi pa rin siya makapagtagumpay sa mga gastusin. Isang araw, habang binibisita ang kanyang tiyahin, narinig niya ang isang pag-uusap tungkol sa ritual ng dahon ng laurel. Ang kanyang tiyahin ay nagdadala ng dahon ng laurel sa kanyang pitaka sa loob ng mga taon, at sinumpa nito ang kapangyarihan nito sa pagpapadala ng mga biyaya sa pinansyal. Bagaman may pag-aalinlangan, nagdesisyon si Maria na subukan ito. Pumunta si Maria sa pamilihan, bumili ng sariwang dahon ng laurel, at isinagawa ang ritual ng eksakto tulad ng sinabi ng kanyang tiyahin. Nilinis niya ang dahon sa ilalim ng umaagos na tubig, inilagay ito sa kanyang pitaka ng may malinaw na intensyon ng kasaganaan sa pinansya, at nagpatuloy sa kanyang buhay. Sa una, parang walang pagbabago. Ngunit pagkatapos ng ilang linggo, nakatanggap si Maria ng isang hindi inaasahang tawag, isang pagkakataon na makipagtulungan sa isang bagong negosyo, kasama ang isang kasosyo na may parehong pananaw. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakapartner na ito ay naging isang matagumpay na negosyo, at ang kalagayan ni Maria sa pinansya ay tumaas ng malaki. Naniniwala si Maria na hindi lang swerte o pagkakataon ang nagdala sa kanya ng tagumpay. Ibinibigay niya ang kredito sa dahon ng laurel at sa makapangyarihang intensyon na inilagay niya sa ritual. Ang dahon ay hindi lang simbolo, sinabi ni Maria, ito ay isang patuloy na paalala na karapat-dapat ako sa kasaganaan at tinutulungan ako ng universo. Ibinigay nito sa akin ang lakas na magpatuloy kahit na gusto ko nang sumuko. Pagtagumpay ni Juan sa karera. Si Juan, isang 50 taong gulang na lalaki mula sa Quezon City, ay matagal nang nabilanggo sa isang trabaho na walang pag-unlad. Hindi siya masaya at frustrated, ngunit sa kabila ng kanyang pagsusumikap, parang palaging nawawala ang mga oportunidad. Isang araw, sinabi ng isang kaibigan sa kanya ang tungkol sa ritual ng dahon ng laurel at kung paano ito nagdala ng tagumpay at mga bagong oportunidad sa iba. Nainteresado, nagdesisyon si Juan na subukan ito. Pumunta siya sa isang lokal na tindahan, bumili ng dahon ng laurel, at isinagawa ang ritual na may malinaw na intensyon ng paghahanap ng mas magandang karera. Ilang araw pagkatapos, naimbitahan si Juan sa isang hindi inaasahang interview sa isang kumpanya na matagal na niyang hinahangaan. Pagkatapos ng matagumpay na proseso ng interview, inalok siya ng posisyon na nagdala hindi lamang ng mas mataas na sahod kundi pati na rin ng kasiyahan at layunin sa kanyang buhay. Ang karanasan ni Juan ay katulad ng kay Maria, hindi lang ito tungkol sa dahon, ito ay tungkol sa paniniwala at intensyon na nasa likod nito. Ang dahon ay nagpapaalala sa akin na karapat-dapat ako sa mas maganda, sabi ni Juan.
Nasa negatibong estado ako noon, ngunit tinulungan akong baguhin ng ritual ang aking pananaw. Ibinigay nito sa akin ang kumpiyansa na may mas magandang darating. Kwento ni Liza tungkol sa pag-ibig at koneksyon. Si Liza, isang 38 taong gulang na babae mula sa Davao City, na matagal nang walang kasintahan, ay nawalan ng pag-asa sa pag-ibig, naniniwala na ang tunay na koneksyon ay malayo sa kanyang abot. Ang kanyang kapatid, na naranasan ang kapangyarihan ng ritual ng dahon ng laurel sa kanyang sariling buhay, ay nagmungkahi na subukan ito ni Liza. Bagaman may pag-aalinlangan, nagdesisyon si Liza na maglagay ng dahon ng laurel sa kanyang pitaka, na may intensyon ng paghahanap ng pag-ibig at pagpapalago ng isang pangmatagalang relasyon. Lumipas ang mga buwan, at nakatuon si Liza sa pagpapagaling ng kanyang sarili, at pagiging pinakamahusay na bersyon ng sarili. Pagkatapos, isang araw, nakilala niya ang isang espesyal na tao sa isang salo-salo ng mga kaibigan. Agad silang nagkaroon ng koneksyon, at ngayon, si Liza ay masayang kasal, kasama ang isang mapagmahal na partner na may parehong pangarap. Ibinibigay ni Liza ang hindi inaasahang pagbabago sa kanyang buhay pag-ibig sa simpleng akto ng paglalagay ng dahon ng laurel sa kanyang pitaka. Hindi lang ako nais maghanap ng pag-ibig, ipinaliwanag ni Liza. Nais kong maging bukas sa pag-ibig. Ang dahon ang tumulong sa aking mag-manifest hindi lang ng isang partner, kundi ng mas malalim na koneksyon sa aking sarili. Pinapaalala nito sa akin na ang pag-ibig ay nagsisimula sa pagtanggap sa sarili. Sa mga kwentong ito, makikita natin kung paano nakaapekto ang ritual ng dahon ng laurel sa iba't ibang aspeto ng buhay, tagumpay sa pinansya, paglago sa karera, at pati na rin sa pag-ibig. Ipinapakita ng mga tunay na testimonya na ang kapangyarihan ng paniniwala at intensyon ay maaaring mag-manifest sa mga paraang hindi natin inaasahan. Sa mga kasong ito, ang dahon ng laurel ay hindi lang isang pisikal na bagay, ito ay isang kasangkapan na tumulong sa mga individual na itugma ang kanilang enerhiya sa kanilang mga nais at magsagawa ng aksyon patungo sa kanilang mga pangarap. Mahalaga ring tandaan na habang ang dahon ay maaaring may papel sa kanilang tagumpay, hindi lang ang dahon ang nagdala ng pagbabago. Ito ay ang paniniwala, intensyon, at kahandaang magsagawa ng aksyon. Ang dahon ng laurel ay nagsilbing paalala ng kanilang potensyal at ng kasaganaan na naghihintay sa kanila. Paano isagawa ang ritual? Ngayon na tinalakay na natin ang kapangyarihan ng mga simbolo, ang papel ng manifestasyon, at nakinig tayo sa mga nakaka-inspirasyong kwento, oras na para talakayin ang mga detalye kung paano isagawa ang ritual ng dahon ng laurel. Ang simpleng ritual na ito, na may makapangyarihang epekto, ay may kakayahang magbukas ng mga biyaya sa iyong buhay, kung isasagawa ito ng may malinaw na layunin at pananampalataya. Narito ang iyong gabay sa tamang pagsasagawa ng ritual na ito upang itugma ang iyong enerhiya sa universo at mag-anyaya ng kasaganaan sa iyong buhay. Hakbang 1, kumuha ng dahon ng laurel. Ang unang hakbang ay ang kumuha ng dahon ng laurel. Maaari kang mamili ng sariwang dahon mula sa isang puno ng laurel kung may access ka dito, o bumili ng tuyong dahon mula sa isang lokal na tindahan. Sa kulturang Pilipino, ang dahon ng laurel ay may espesyal na kahulugan, at kahit na sariwa o tuyo, dala pa rin ito ang makapangyarihang simbolismo ng tagumpay, kasaganaan, at pabor ng Diyos. Hakbang 2, linisin ang dahon ng laurel. Bago gamitin ang dahon sa ritual, kailangan mo itong linisin. Ang paglilinis ay isang mahalagang hakbang sa espiritualidad ng Pilipino dahil tinatanggal nito ang anumang negatibong enerhiya na nakakabit sa bagay at inihahanda ito upang tanggapin ang iyong positibong intensyon. Upang linisin ang dahon ng laurel, hawakan ito sa ilalim ng umaagos na tubig. Habang dumadaloy ang tubig sa dahon, visualisahin na ang anumang negatibong enerhiya ay nililinis at inaalis. Kung mas gusto mo, maaari mo ring hawakan ang dahon sa ibabaw ng insenso o ipasa ito sa usok ng kandila. Ito ay isang espiritual na paglilinis na nagpapahintulot sa dahon na magdala lamang ng positibong enerhiya. Habang nililinis mo ang dahon, magtuon sa iyong intensyon. Kung ikaw ay naghahanap ng kasaganaan sa pinansya, tagumpay sa karera, o mas malalim na koneksyon sa iyong sarili, mag-focus sa kung ano talaga ang nais mo. Ito ang oras upang kumonekta sa iyong panloob na sarili at itugma ang iyong mga iniisip sa mga tunay na nais ng iyong puso. Hakbang 3, itakda ang iyong intensyon. Ang pagtatakda ng iyong intensyon ang pinakamahalagang bahagi ng ritual. Kung wala itong malinaw at nakatutok na intensyon, mawawala ang kapangyarihan ng ritual. Maglaan ng sandali upang magpahinga, huminga ng malalim, at mag-focus sa kung ano talaga ang nais mong i-manifest.
Hawakan ang dahon ng laurel sa iyong mga kamay, isara ang iyong mga mata, at visualisahin na natutupad na ang iyong mga hangarin. Kung nais mong mapabuti ang iyong pinansyal na kalagayan, makuha ang isang bagong oportunidad, o mag-anyaya ng pag-ibig sa iyong buhay, siguraduhin na ang iyong intensyon ay tiyak at mula sa puso. Maaari kang magsabi ng affirmation ng malakas o sa iyong isipan, tulad ng, tinatanggap ko ang kasaganaan at tagumpay sa aking buhay. Handa akong tanggapin ang mga biyaya na inihanda ng universo para sa akin. Hayaan mong magmula ang mga salita mula sa isang lugar ng tunay na paniniwala, at ramdamin ang enerhiya ng iyong mga nais na umaabot sa universo. Ang mas tiyak at detalyado ng iyong intensyon, mas makapangyarihan ang magiging manifestasyon. Hakbang 4, ilagay ang dahon ng laurel sa iyong pitaka. Kapag nalinis na ang dahon ng laurel at naitakda na ang iyong intensyon, oras na upang ilagay ito sa iyong pitaka. Ang pitaka ay isang simbolo ng kayamanan, proteksyon, at seguridad. Sa pamamagitan ng paglalagay ng dahon dito, iniimbitahan mo ang kasaganaan sa iyong pinansyal na buhay. Maingat na tiklopin ang dahon ng laurel at ilagay ito sa loob ng iyong pitaka. Habang ginagawa mo ito, visualisahin na nagbubukas ang mga pinto ng oportunidad para sa iyo. Ramdamin ang enerhiya ng kasaganaan na dumadaloy sa iyo habang nakakonekta ka sa iyong hangarin. Habang inilalagay ang dahon sa iyong pitaka, maaari mong ulitin ang isang mantra o affirmation, tulad ng, ang kasaganaan ay dumadaloy sa akin ng madali at walang hirap. Tiwala ako na ang universo ay gumagalaw para sa aking kapakanan. Ang akto ng paglalagay ng dahon ay simboliko ng iyong kahandaan na tumanggap. Nagsasagawa ka ng hakbang patungo sa paglikha ng buhay na nais mo. Hakbang 5, magtiwala at bitawan. Kapag natapos mo na ang ritual, ang susunod na hakbang ay magtiwala. Tinuturo ng espiritualidad ng Pilipino na kapag naitakda na natin ang ating intensyon, kailangan nating magtiwala sa universo upang ipadama ito sa tamang oras. Huwag mag-obses sa ritual o patuloy na tingnan ang iyong pitaka upang makita kung nagbago na ang mga bagay. Gumagalaw ang universo sa sariling paraan at oras, at mahalaga na magpasakop tayo sa prosesong iyon. Hakbang 4, ilagay ang dahon ng laurel sa iyong pitaka. Kapag nalinis na ang dahon ng laurel at naitakda na ang iyong intensyon, oras na upang ilagay ito sa iyong pitaka. Ang pitaka ay isang simbolo ng kayamanan, proteksyon, at seguridad. Sa pamamagitan ng paglalagay ng dahon dito, iniimbitahan mo ang kasaganaan sa iyong pinansyal na buhay. Maingat na tiklopin ang dahon ng laurel at ilagay ito sa loob ng iyong pitaka. Habang ginagawa mo ito, visualisahin na nagbubukas ang mga pinto ng oportunidad para sa iyo. Ramdamin ang enerhiya ng kasaganaan na dumadaloy sa iyo habang nakakonekta ka sa iyong hangarin. Habang inilalagay ang dahon sa iyong pitaka, maaari mong ulitin ang isang mantra o affirmation, tulad ng, ang kasaganaan ay dumadaloy sa akin ng madali at walang hirap. Tiwala ako na ang universo ay gumagalaw para sa aking kapakanan. Ang akto ng paglalagay ng dahon ay simboliko ng iyong kahandaan na tumanggap. Nagsasagawa ka ng hakbang patungo sa paglikha ng buhay na nais mo. Hakbang 5, magtiwala at bitawan. Kapag natapos mo na ang ritual, ang susunod na hakbang ay magtiwala. Tinuturo ng espiritualidad ng Pilipino na kapag naitakda na natin ang ating intensyon, kailangan nating magtiwala sa universo upang ipadama ito sa tamang oras. Huwag mag-obses sa ritual o patuloy na tingnan ang iyong pitaka upang makita kung nagbago na ang mga bagay. Gumagalaw ang universo sa sariling paraan at oras, at mahalaga na magpasakop tayo sa prosesong iyon. Dala-dala ang dahon ng laurel sa iyong pitaka ng may pananampalataya, alam na ito ay isang patuloy na paalala ng iyong intensyon. Bawat beses na bubuksan mo ang iyong pitaka, maglaan ng sandali upang mag-reflect sa iyong mga nais at kumpirmahin ang iyong tiwala sa universo. Patuloy na magsisilbing gabay ang dahon ng laurel, tinutulungan kang manatili sa iyong layunin at magsilbing focus sa iyong landas patungo sa kasaganaan. Hakbang 6, magsagawa ng aksyon na may inspirasyon. Habang ang ritual ay isang makapangyarihang kasangkapan sa pagpapamanifesto ng iyong mga nais, mahalaga rin na magsagawa ng mga hakbang na may inspirasyon. Ang universo ay mas magaan magtrabaho kapag itinatugma mo ang iyong enerhiya sa mga praktikal na hakbang patungo sa iyong mga layunin. Kung naghahanap ka ng kasaganaan sa pinansya, halimbawa, magsimulang maghanap ng mga oportunidad o paraan upang mapabuti ang iyong kalagayan sa pinansya. Kung tagumpay sa karera ang nais mo, gumawa ng mga hakbang upang mapabuti ang iyong mga kasanayan, mag-network, o maghanap ng mga bagong oportunidad sa trabaho.
Ang ritual ng dahon ng laurel ay nagsisilbing paalala upang manatiling bukas at magsagawa ng aksyon, ngunit ikaw rin ang may papel sa paglikha ng buhay na nais mo. Sa pagtatapos ng paglalakbay na ito, mahalaga na magmuni-muni sa kapangyarihan ng ritual ng dahon ng laurel at ang papel nito sa pagtutok sa atin sa masaganang enerhiya ng universo. Ang ritual na ito ay hindi lamang tungkol sa dahon mismo, kundi sa intensyon sa likod nito. Kapag isinagawa natin ang simpleng hakbang na ito ng may pananampalataya at kalinawan, binubuksan natin ang ating mga sarili sa mga biyaya ng universo na nag-imbita ng kasaganaan, tagumpay, at kaligayahan sa ating buhay. Ang dahon ng laurel ay nagsisilbing makapangyarihang paalala ng kasaganaan na matagal nang naghihintay para sa atin. Isa itong simbolo ng tagumpay, at pabor ng Diyos, isang kasangkapan na nagpapahintulot sa atin na itugma ang ating mga aksyon, iniisip, at intensyon sa enerhiya ng universo. Sa kultura ng Pilipino, matagal na nating pinaniniwalaan na ang mga simbolo, ritual, at ang ating sariling mga aksyon ay may mahalagang papel sa paghubog ng ating kapalaran. Sa pamamagitan ng paglalagay ng dahon ng laurel sa ating pitaka, pinapahayag natin na handa na tayong tanggapin ang mga biyayang inihanda ng universo para sa atin. Ngunit ang manifestasyon ay isang paglalakbay, hindi isang agarang solusyon. Habang ang ritual ng dahon ng laurel ay isang makapangyarihang kasangkapan, ang tunay na susi sa pag-unlock ng iyong mga nais ay nasa iyong paniniwala, intensyon, at kahandaang magsagawa ng aksyon. Tiwala na ang universo ay gumagalaw para sa iyong kapakinabangan, kahit na minsan ay parang hindi tiyak ang mga bagay. Ang dahon ng laurel ay isang simbolo, ngunit ang tunay mong kapangyarihan ay nasa iyong kakayahang magsagawa ng inspiradong aksyon, magtiwala sa iyong sarili, at manatili sa tamang landas patungo sa kasaganaan na matagal nang nasa iyo. Tandaan, ang universo ay gumagalaw sa sariling oras nito, at ang lahat ng bagay ay nangyayari kapag tamang panahon na. Maging matiisin, manatiling grounded, at patuloy na magtiwala na ang iyong mga pangarap ay malapit nang dumating. Ang dahon ng laurel ay nagsisilbing patuloy na paalala na ang kasaganaan at tagumpay ay nasa iyong mga kamay kung ikaw ay magpapasya at magtitiwala. Kaya magsimula ka na ngayon. Ilagay mo ang dahon ng laurel sa iyong pitaka at hayaan itong gabayan ka patungo sa kasaganaan at tagumpay na para sa iyo. Ang universo ay nakikinig. Handa ka na bang tumanggap? Ngayon na alam mo na ang kapangyarihan ng dahon ng laurel at kung paano ito maaaring magdala ng kasaganaan sa iyong buhay, oras na para kumilos. Ang universo ay naghihintay sa iyo upang gawin ang unang hakbang. Gawin mo na ang ritual ngayon, linisin ang iyong dahon ng laurel, itakda ang iyong mga intensyon, at ilagay ito sa iyong pitaka. Bawat beses na bubuksan mo ang iyong pitaka, hayaan mong magpaalala ito sa iyo ng mga biyayang malapit nang dumating sa iyo. Tandaan, ang ritual ay simula pa lamang. Magtiwala na ang universo ay gagabay sa iyo, ngunit magsagawa rin ng inspiradong aksyon patungo sa iyong mga layunin. Panatilihing matibay ang iyong pananampalataya, at huwag kalimutan na ang manifestasyon ay isang paglalakbay. Ibahagi ang iyong mga karanasan sa amin, at huwag mag-atubiling magkomento sa ibaba kung paano naging epektibo sa iyo ang ritual. Ang mga biyayang hinahanap mo ay malapit ng makamtan. Gawin mo na ang unang hakbang ngayon at hayaan ang universo na ipakita ang kanyang mahika.